Gagawa tayo ng trending na mini cinnamon rolls. Fancy lang ito tignan pero nako napakadali lang at napakasarap. At kung wala kayong oven ay huwag mag-alala dahil pwede itong lutuin sa improvised oven na kaldero. So wala kayong excuse na gumawa nito dahil pwede ka nang gumawa kahit walang oven. Tignan nyo naman yan. Ang cute at ang sarap niyan. Kaya kung gusto niyo ng pangnegosyo or pang merienda lang, eto na. Ayan, so tikman na natin. Ang bango. Okay, para sa dough natin, meron tayong all-purpose flour, white sugar, instant dry yeast, konting asin, milk powder, tapos ay i-mix na muna natin ito. Next naman ay maglagay tayo ng tubig, ang ating itlog, melted na margarine, and yes, pwedeng gumamit ng butter. I-mix natin ito para makombine lahat ng ating mga sangkap. Ayan, so eto na siya. So ngayon ay i-knead or masahin na natin ang ating dough. Ang dough natin ay sticky type, so mag-lightly grease tayo ng ating mga kamay. And kung pansin nyo na talagang sticky siya, mahirap siyang i-handle, magdagdag lang kayo ng konting harina. Pa-konti-konti na muna ha, huwag yung biglain na marami agad. I-knead or masahin lang natin ito until maging smooth at elastic ang ating dough. Mga 15 minutes. Kung may scraper kayo, mas maganda lalo na kapag ganito nga na sticky ang dough. Pero kung may mixer kayo, mas maigi dahil mas madali. Dahil hindi ka mahihirapan sa pagmamasa. Ayan, so patagal ang pagmamasa ay hindi na yan sticky. And eto na ang ating dough, smooth at elastic na siya. Ang ganda Para malaman kung okay na ang pagmamasa ng dough ay pwede mong hawakan at kapag nag-bounce back ay okay na siya. Mag-lightly grease tayo sa parehong bowl at i-lightly grease din natin yung dough para hindi maging dry. Takpan natin ito at i-rest natin for 45 to 60 minutes or until mag-double ang kanyang size. Kapag mainit ang panahon, 45 to 50 minutes ay okay na. Pero kung malamig ang panahon, lalo na kapag umuulan, 1 hour and 30 minutes to 2 hours ang pag-rest ng dough. Para naman sa palaman natin, meron tayong brown sugar, margarine or margarine na softened sa room temperature, and yes, pwedeng gumamit ng butter, and cinnamon powder. And then, i-mix natin ito ng mabuti. And eto na po siya. So, eto ay na-rest natin for 1 hour and 30 minutes. Ganun talaga yun kapag mainit ang panahon, mabilis yung pag-rise niya. Pero kung malamig naman, ay mabagal. So, para ma-check kung okay na, pwede natin siyang tusukin. Ayan. Kung hindi siya nag-close, meaning okay na yung pagpapa-rest natin. So, ngayon ay i-deflate na natin siya. Ayan. So, dinideflate siya para ma-release yung kanyang gas. Okay. Ayan. Okay, so ngayon, i-flatten natin siya into a big rectangle. So, ngayon naman ay maglagay na tayo ng ating palaman. So, spread lang natin yan dito. Okay, ngayon, i-cut na muna natin siya bago natin i-roll. So, maraming paraan sa pag-cut at pag-roll. Yung iba, dinidivide na muna nila, tapos i-roll. Yung iba naman ay nakakat sila ng strips bago nila i-roll. So, anong gusto nyo? Sige, try natin dalawa. Okay, so eto, i-roll natin siya. I-roll natin siya tightly, ha? So, pwede siya i-cut sa gitna. Tapos, i-cut na natin siya. Ayan. Okay, sa pag-cut ko, iba't ibang size ang ginawa ko para makita nyo or mapili ninyo kung ano yung mini size na gusto ninyo. Eto naman, ang gagawin ko dito ay hatiin natin siya sa gitna. Ito.
Sample lang. Pero ganito yung gawin mo. Ayan. Ayan. And eto na sila. So, mas maigi kung hindi dikit-dikit yung pagkakalagay natin. So, takpan natin ito at mag-final rest tayo ng mga 30 to 40 minutes. And, ayan, eto na siya. Okay, yung gagamitin kong improvised oven ay bottom part ng aking steamer. So, usually, ang ginagawa ko ay naglalagay ako ng metal na mapapatungan sa loob. Pero ngayon, gusto kong gamitin yung steam basket ng steamer. So, again, wala pong tubig yan ha, wala. So, eto yung magiging metal na mapapatungan natin. Hindi na ako maglalagay ng metal na mapapatungan sa loob dahil itong steam basket ang gagawin nating patungan. So, pwedeng mag-preheat na muna tayo nito for 10 minutes. Ayan, mainit na siya. Mag-ingat dahil mainit. Tapos, lutuin natin for 10 to 15 minutes over medium-high heat. Usually, yung apoy ko dito ay medium or low-medium heat. Ngayon, ginawa ko siya medium-high heat dahil mataas yung ating steam basket. Check natin. Ayan. So, puti siya dahil nasa ilalim yung heat natin. Pero sa ilalim yan, medyo nagpa-brown na yan. Okay, para sa cream cheese na topping natin, meron tayong margarine. Pwede gumamit ng butter. Ito ay softened sa room temperature. Siyempre, cream cheese. Ito ay softened na din sa room temperature. And evaporated milk. Pwede gumamit ng kahit anong gatas. Tapos, paglagay tayo ng konting vanilla flavor. And then, i-mix natin ito until maging creamy. At kung napapagod ka, tapos may mga buo-buo pa, kung may mixer ka, mas maganda. Okay, ngayon, maglagay tayo ng powdered sugar pa konti-konti. Gradual na muna. Ayan, tapos mix natin yan. And eto na po ang ating cream cheese na glaze or cream cheese topping. Ayan. So ngayon ay mag-pack na tayo. Okay, ito yung ating mga cinnamon rolls. Pinaghiwa-hiwalay ko na siya para madali siyang i-arrange sa ating cup. So, ngayon, ang gagawin ko ay, since naka-separate na siya, lalagyan natin siya ng glaze. Ayan. Okay, sa packaging gagamit tayo ng cup. So, mag-walling tayo ng ating cream cheese na glaze. Yan. Pero depende na yan kung paano nyo i-package or anong packaging yung gagamitin nyo ha. So, maglagay tayo dyan ng ating cinnamon rolls. And bago natin punuin, pwede tayong magdagdag ng glaze. Okay, tapos, extra glaze pa tayo. Oopsie. Tapos, mag-dust tayo ng konting cocoa powder. Ayan. Oops. Cashew nuts. Ayan. And, dapat ang takip or lid ay dome, ha? Ayan. And, syempre, magpabaon ka nito para tusok-tusok na ng pagkain. Hindi siya kakamayin dahil napaka-messy. Ayan, so tikman na natin. Ang bango. Super. Nakakatakam yung amoy. Sana dito kayo para maamoy nyo din. Ayan siya. Okay, tikman natin. 1 bite lang ba ito? Sige, 1 bite natin. Alam nyo, malambot yung ating tinapay. And, overall, perfect siya sa akin.
Nagko-complement lahat yung palaman na may cinnamon, tapos yung cream cheese glaze natin. Hindi siya ganun katamis, promise yan. And balancing-balance lahat ng flavors na inilagay natin. Alam ko may hindi mahilig sa cinnamon. Pero pag cinnamon rolls na pag-uusapan, tapos may glaze na ganito, hindi ko lang alam kung tatanggi ka pa. Ang sarap niya, promise. At ang bango. Pero alam nyo dito sa bahay, pagluto ko nito, ang sabi nila, para daw bakery na coffee shop yung amoy ng bahay. I think dahil yun sa cinnamon. Yung ginamit natin na recipe ay ito yung common or regular na recipe kapag gumagawa ka ng cinnamon rolls. Pero kung gusto nyo lagyan ng ibang topping or flavors, pwede naman dahil 'di ba may Biscoff na ng mga toppings, strawberry, blueberry, Nutella, yung iba nga matcha. So, pwede mo ding i-apply sa ganito mini rolls, di ba? Maganda din siya tignan, no? Kung Nutella or sa mahilig sa matcha. Ako hindi talaga ako mahilig sa matcha. Hindi ko lang alam kung hindi ko pa natatagpuan yung matchang maiibigan ko. So, pwede mo lagyan ito ng mga iba pang toppings. Sa sizes naman ng cinnamon rolls, nag-cut ako, di ba? May mga cuttings tayo na may ganitong size. And meron din ganitong size. Ayan. So, pili kayo kung ano yung gusto nyo na mini size ng cinnamon rolls. Ayan. So, ayan siya. Ayan. Kita nyo yung difference ng sizes nila. And, nga pala, sa magtatanong kung ano itsura ng bottom ng ating tinapay, ayan. Medyo light brown siya. Ayan. Second time ko nang gumawa ng cinnamon rolls. Ang first na gawa ko, I think 4 years ago, yun yung regular size. And sa kaldero ko yung ginawa. Yung regular na kaldero, hindi yung ganun kalaki. So, pwede talaga kahit anong kaldero, basta may takip. And kasya yung pan na gagamitin. Kahit bilog, okay lang. So, yes, trending ito ngayon. Meron na din nagtitinda na ganito sa amin. Gumawa rin tayo para hindi tayo mahuli sa trend. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!